Ang totoong kwentong ito na puno ng lungkot at himala ay nagsimula sa isang traffic light. Siya ay isang batang ulila, gusgusin ang damit at itinuturing na parang basura lamang sa lansangan. Ngunit nang bumaba ang bintana ng isang mamahaling sasakyan, isang milyonarya ang biglang napasiga ng pakalakas-lakas hanggang sa himatayin. Nagulantang ang mundo. Lumabas na ang bata ay hindi na mamalimos ng pera, kundi pasan-pasan ang isang buhay na 2 buwan nang nawawala. Ano nga ba talaga ang itinatagong bata sa loob ng kanyang itim na supot na plastik? Pakinggan ang nakakaya na kwento ng pakikibaka ni Juanito na tiyak na pupuno sa inyong mamatang luha. Naway ang lahat ng pipindot sa subscribe button at magsusulat ng Amen sa comment section ay pagpalain ng masaganang biyaya at ilayo sa lahat ng sakuna. Tingnan natin kung sino ang may busilak na puso para sa batang ito. Ang ugong nga tren ng LRT na dumadaan sa ibabaw ng konkretong tulay ay hindi na istorbo para kay Juanito. Ito na ang kanyang natural na alarm clock. Tuwing 5:30 ngang umaga, ang yumanik mula sa riles na 10 metro lang ang layo sa kanyang higaan ay gigising sa karton na kanyang tinutulugan. Sa ilalim ng maalinsangan at maalikabok na flyover, si Juanito, isang batang lalaki na 11 taong gulang, ay nagsimulang imulat ang kanyang matang namumula pa dahil sa kulang sa tulog. Hindi siya agad bumangon para mag-inat. Ang unang ginawa niya ay lumingon sa kaliwa. Doon, sa ibabaw ng tumpok ng basahan na inayos niya para maging malambot, isang paslit na babae na nagnangalang Nena ang mahimbing pang natutulog. Si Nena, na 2 taong gulang pa lamang, ay mukhang napakaliit at marupok sa gitna ng malupit na kapaligiran. Ang kanyang buhok na kulay tsokolate ay magulo at ang kanyang mapiski na dati malaman ay nagsisimula ng humpak. Humingang malalim si Juanito. Dahan-dahan siyang bumangon para hindi makagawa ng ingay. Payat ang kanyang katawan. Malinaw na bakat ang kanyang tadyang sa likod ng kupas na dilaw na t-shirt na butas na sa balikat. Para kay Juanito, ang buhay ay tungkol sa pag-survive sa isa pang araw. Walang plano para sa hinaharap, walang pangarap tungkol sa pag-aral. Ang tanging nasa isip niya ay kung paano hindi kukuluan ang sikmura ni Nena dahil sa gutom ngayong araw. Ang araw-araw na kavain ni Juanito ay nagsisimula sa parahong ritual. Kukunin niya ang isang lumang plastik na boteng mineral water na nilulumot na at maglalakad patungo sa pampublikong gripo malapit sa terminal ng tricycle para magilamos at magigip ng tubig. Pagkatapos, babalik siya sa kanilang barong-barong na hindi lalakpas sa 2x2 metro ang lawak isang pansamantalang istruktura na gawa sa lumang plywood at trapal na itinalinga alambre. Kuya, isang munting tinig ang narinig mula sa tumpok basahan. Gising na si Nena. Kinusot niya ang kanyang mata at agad na iniunat ang kamay para magpakarga. "Oh, Nena, nandito si Kuya," sagot ni Juanito sa boses na pilit niyang pinasasaya. Agad niyang binuhat ang maliit na katawan at niyakap ito ng mahigpit. Si Juanito ay isang ulilang lubos. Namatay ang kanyang ina nung siya'y 7 taong gulang dahil sa sakit. Ang kanyang ama, isang construction worker, ay nagpaalam na magtatrabaho ngunit hindi na kailanman bumalik. Lumaki si Juanito sa lansangan, natuto mula sa lamig ni semento at tigas ni aspalto. Ngunit nakbago ang kanyang buhay 2 buwan nang nakalipas ng matakpuan niya si Nena na umiyak mag-isa sa isang sulok ng peryahan na katatapos lang. Hindi alam ni Juanito kung sino ang magulang ng bata. Ang tanging alam niya ay hindi niya kayang pabayaan ang isang ganun kaliit na bata na lamunin ng kadiliman ng siyudad. Nagsimula na ang kanilang rutina. Kinuha ni Juanito ang isang mahabang tela na kupas at maitim na dahil sa alikabok ng kalsada. Sa husay, ipinulupot niya ito sa kanyang katawan, gumawang sakbitan sa likod para kay Nena. Ito ang kanilang opisina. Hindi maaring iwan ni Juanito si Nena mag-isa sa barong-barong. Masyadong mapanganib ang lugar na iyon mula sa mga daga sa kanal hanggang sa mga masasamang loob.
Kaya saan man magpunta si Juanito para mangalakal, laging nasa likod niya si Nena. Buong umaga, nilibot ni Juanito ang mga pangunahing kalsada sa sentrong lungsod. Matatalas ang kanyang mga mata sa paghahanap ng mga basurahan o sulok kung saan may mga boteng plastik at karton. Gamit ang isang simpleng kalawit na bakal, kinukuha niya ang tira-tirahan ng taga-lungsod. Minsan, nakakahanap siyang tirang tinapay na nakabalot pa sa plastik at masaya niya itong ibibigay muna kay Nena. "Masarap kuya?" tanong ni Nena habang nginungya ang mumo ng tuyong tinapay. "Masarap bunso. Kumain ka ng marami para lumakas ka," pagsisinungaling ni Juanito. Ang sarili niyang tiyan ay kumakalam na dahil puro tubig lang ang laman mula pakahapon ne hapon. Ang paligid kung saan sila nakatira at nagtatrabaho ay makasalungat. Ilang daang metro lamang mula sa kanilang barong-barong, matatayog ang naglalakihang gusali na may makikinang na salamin. Nagdaraan ang mga mamahaling sasakyan, naglalabas ngang amoy nga mahaling pabango mula sa aircon na paminsan-minsan niyang naamoy kapag bahagyang bumubukas ang bintana. Madalas pagmasdan ni Juanito ang mga sasakyang iyon. Nararamdaman na ang mundo sa loob ng mga iyon at ang mundo sa likod ng kanyang sakbat ay pinahihiwalay ng isang bangin na imposibleng tawirin. Para sa iba, ang tanawin ng isang batang lalaki na may kargang paslit habang bitbit ang isang sako ng kalakal ay maaring nakakaawa o nakakasira pang tanawin. Ngunit para kay Juanito, si Nena ang kanyang liwanag. Hindi nagre-reklamo si Nena kahit naiinitan sa likod ni Juanito. Madalas pa nga siyang kumanta-kanta ng makantang siya lang ang nakakaintindi na nagpapagaan sa mahakbang ni Juanito na may paltos na. Ngunit ang langit noong umagang iyon ay hindi naging maaliwalas. Makakapal na kulay abong ulap ang nakabitin, nagdadala ng lamig na tumatagos sa buto. Kinapa ni Juanito ang no ni Nena habang nagpapahinga sila sa ilalim ng isang puno. Medyo mas mainit kaysa karaniwan ang temperatura ni Nena. Nagsimula ng mag-alala si Juanito. Alam niyang sa isang maruming lugar tulad ng sa kanila, ang sakit ang pinakamatinding kalaban. "Kuya, giniginaw ako." Bulong ni Nena habang isinasandal ang ulo sa balikat ni Juanito. Hinigpitan ni Juanito ang pakakasabat. Tiningnan niya ang kanyang sako na kalahati pa lang ang laman. Ang kikitain niya ngayong araw ay maaring sapat lang para sa isang maliit na order ng kanin at isang maliit na tetra pack ng gatas. Hindi ito sasapat para sa gamot, lalo na para dalhin si Nena sa doktor. "Teka lang, Nena. Uwi na tayo maya-maya," bulong ni Juanito. Kahit alam niyang ang pag-uwi ay pagbalik lang sa isang karton na tumutulo kapag umuulan. Dito nagsisimula ang buhay ni Juanito, isang walang katapusang pakikibaka sa pagitan ng wagas na pagmamahal at kahirapang sumasakal sa leg. Hindi niya alam na sa loob ng ilang oras, ang kanyang nakakapagod ngunit payapang rutina ay wawasakin ng isang pakikita na hindi niya kailanman inakala sa gitna ng magulong traffic light ng siyudad. Pataas na ang sikat ng araw, ngunit natatakpan ito ng makapal na ulap na lalong dumidilim. Patuloy na naglakad si Juanito sa bangketa, hila-hila ang malaking sako na punong gaboteng plastik na nakuha niya mula pa kaninang umaga. Karaniwan, ipinagmamalaki niya ang kanyang sako kapag puno na ito, ngunit ngayon, hati ang kanyang isip. Sa kanyang likod, lalong umiinit ang maliit na katawan ni Nena. Ang pahingangang paslit ay maikli at mabigat, paminsan-minsay may kasamang tuyong ubo. "Uhaw ka ba, Nena?" tanong ni Juanito sa malumanay na boses na pilit. Umiling lang si Nena, itinago niya ang kanyang mukha sa leg ni Juanito. Malamig na pawis ang namumuo sa kanyang noo. Alam ni Juanito na hindi ito ordinaryong uhaw lang. 3 araw nang walang ganang kumain si Nena at ngayon ang pinakamatindi. Karaniwan, ituturo ni Nena ang mga nagtitinda ng lobo o ice cream ng may kasiglahan. Ngunit ngayon, nananatili siyang tahimik sa sakbat. Huminto si Juanito sa harap ng isang maliit na sari-sari store sa tabing daan. Kinapa niya ang bulsa ng kanyang maruming pantalon. Inilabas niya ang ilang lukot na perang papel. Dahan-dahan niya itong binilang, 20 pesos, nga barya. Ang kabuuan ay 25 piso lamang.
Samantala, ang isang maliit na Tetra Pak ang gatas na karaniwang iniinom ni Nena ay tumaas na sa 30 piso, kulang ang kanyang pera. Kahit para sa pinakamurang pandesal, kailangan niyang isakripisyo ang perang para sa bayad sa kalakal mamayang hapon. Manong, may gatas po kayo, yung maliit? Tanong ni Juanito sa may-ari ngang tindahan. Tiningnan siya ngang tindero mula ulo hanggang paa na may pagkasuklam. 30 yan, bata. Makano bo pera mo? Ipinakita ni Juanito ang kanyang palad na may lamang mabarya. 25 lang po, Manong. Kulang ng 5. Pwede po bang utangin muna? Babayaran ko mamayang hapon pagkatapos kong may benta tong mga bote. Hindi pwede. Sa panahon ngayon, wala nang utang-utang. Alis diyan, huwag kang humarang sa ibang bibili. Pagtataboy ng tindero habang iwinawagaywe, ang kamay na parang nagtataboy ng langaw, napayuko si Juanito. Hindi siya nakalit. Sanay na siyang itawil ng mundo. Ngunit nang tumalikod siya, naramdaman niya ang maliit na kamay ni Nena na humikpit ang kapit sa kanyang damit. Nagsimulang umiyak si Nena, isang iyak na walang tunog, manggabutil lang ng luha sa kanyang pisnging, namumula dahil sa laknat. Parang hiniwa ang puso ni Juanito. Kaya niyang tiisin ang gutom ng ilang araw, ngunit ang makita si Nenang nagdurusa ay isang pagsubok na hindi niya kaya. Dinala niya si Nena sa isang waiting shed na nagsisimula ng mapuno nga empleyadong magtatanghalian. Sinubukan niyang aliwin si Nena sa pamamagitan na pagpapakita na isang laruang kotse na 3 na lang ang gulong, isa sa manapulot niya sa basura kahapon. Ngunit hindi pa rin kumibo si Nena. Nagsimula nang manginig ang kanyang katawan kahit na maalinsangan ang panahon. Kuya, sakit. Mahinang bulong ni Nena. Halos hindi marinig ang kanyang boses sa ingay nga tambutso. Nagpanik si Juanito. Niyakap niya ang ulo ni Nena at hinalikan ang noo nito. Totunga. Lalong tumataas ang lagnat niya. Tumingin siya sa kabilang kalsada. May isang maliit na botika. Ngunit alam niyang ang pagpasok doon ay magtatapos lang sa pagtataboy dahil hinding-hindi sasapat ang pera niya para bumili ng disenteng gamot. Ang normal na sitwasyon na 2 buwan niyang pinagpapasalamatan ay tila napakarupok na ngayon. Napagtanto ni Juanito na hindi sapat ang pagmamahal para manatiling buhay si Nena. Ang kanilang mamasa-masang tirahan sa ilalim ng tulay, ang usok ngang sasakyan na araw-araw nilang nalalanghap, at ang mga tirang pagkain na minsay panis na ay nagsisimula ng maningil sa kalusugan ni Nena. Kailangan kong makakuha ng mas malaking pera, bulong ni Juanito sa sarili. Tiningnan niya ang kanyang sakong ang kalakal. Kung ipagpapatuloy niya ang pamumulot, makakakuha lang siya ng pera pagdating ng dapit hapon kapag bukas na ang junk shop. Masyadong matagal iyon. Kailangan ni Nena ng gatas at gamot ngayon na. Napabaling ang kanyang tingin sa malaking traffic light sa kanto, mga 50 metro lang ang layo mula sa waiting shed. Doon, nakita niya ang ilang batang kasing edad niya na may dalang lata at kumakatok sa mga bintanang sasakyan. Sa buong buhay niya, iniwasan ni Juanito ang mamalimos. Pakiramdam niya, may lakas pa siya para makalkal ng basura. Mayroon siyang dignidad bilang isang mangangalakal. Ngunit nang makita niya, sinanang lalong nang hina sa kanyang mga bisik, gumuho ang dignidad na iyon. Wala na siyang ibang pagpipilian. Ang paghihintay hanggang hapon ay nangangahulugang hahayaan niyang lalong magkasakit si Nena. Inayos ni Juanito ang sakbat. Siniguro niyang ligtas si Nena sa kanyang likod. Pagkatapos, ay kumuha siya nga isang basong plastik na natakpuan niya sa ilalim ng upuan. Sa mabigat na hakbang at pusong kumakabog dahil sa matinding kahihiyan, nagsimula siyang humakbang patungo sa mainit na aspalto sa gitna ng kalsada. Hindi pa niya ito nagawa kailanman. Nanginginig ang kanyang nga kamay nang tumayo siya sa pagitan ng mga hanay ng mahaling sasakyan na naghihintay sa pagbabago ng ilaw. Nakita niya ang kanyang anino sa makintap na pintong isang kotse, isang gusgusing bata na may pasan-pasang isa pang bata, mukhang kaawa-awa at napakaliit.
Tulungan niyo po kami, sir, ma'am. May sakit po ang kapatid ko. Sinubukan ni Juanito na magsalita, ngunit nilamon ng ingay ng makina ang kanyang boses, walang bintanang bumaba. Ang ilang nagmomotorsiklo ay masamang tumingin, habang ang iba ay umiwas ng tingin na parabang si Juanito ay hindi nakikita. Lalong dumilim ang langit. Ang maunang patak ng ulan ay nagsimulang bumaksak, tumatama sa aspalto at bumabasa sa tela ni Nena. Nakatayo si Juanito doon, sa gitna ng kawalang pakialam ng mundo, na pagtatantong sila ni Nena ay nasa pinakamapanganib na punto ng kanilang buhay. Bawat segundo ay parang isang oras para kay Juanito. Hindi niya alam na sa likod ng isa sa mga madilim na bintana ng sasakyang malapit na niyang katukin, naghihintay ang tadhana para sumabog, nababaguhin ang kanyang pagdurusa sa isang bagay na mas malaki at yayanik sa kanyang kaluluwa. Ang ambon na kanina'y maliliit na pata lang ay nagsimulang maging malakas na ulan. Ang dating mainit na aspalto ay naglabas ng amoy ng lupa, kasabay ng manipis na singaw na humaharang sa paningin. Nakatayo si Juanito sa gitnang kalsada habang ang sasakyan ay nagsimulang bumagal dahil ang ilaw trapiko ay naging pula na. Sa kanyang likod, nagsimulang umungol si Nena. Ang tela na sumasalo sa katawan ng paslit ay nagsimula ng mabasa, kaya't ang bigat sa balikat ni Juanito ay parang dumoble. Nararamdaman ni Juanito ang mainit na hininga ni Nena na tumatagos sa kanyang manipis at basang t-shirt. Nagsimulang gumapang ang takot sa pusong batang 11 taong gulang. Hindi siya takot sa ulan. Hindi siya takot sa mga pulis na maring nakmamasid. Takot siyang baka hindi na malakpasan ni Nena ang araw na ito. Pasensya ka na, Nena. Sandali lang to, ha? Bulong ni Juanito. Halos mapiyok sa hiya na bumabara sa kanyang lalamunan. Nagsimula siyang maglakad sa pagitan ng mga sasakyan. Ang kaliwang kamay niya ay may hawak na basong plastik, habang ang kanan ay nakaalalay sa puwitan ni Nena para hindi ito mahulog. Lumapit si Juanito sa isang family van, ngunit agad na itinaas ng driver ang bintana bago pa man siya makapagsalita. Lumipat siya sa isang sedan. Ngunit binusinahan siya ng malakas ng driver na parabang isa siyang peste. Bawat pagtanggi ay parang sampal kay Juanito. Ang tubigulan ay nagsimulang humalo sa mga luhang kanina pa niya pinipigilan. Pakiramdam niya ay napakaliit, napakarumi, at walang halaga sa mata ng mga taong komportableng nakaupo sa loob ng kanilang mga sasakyang may aircon. Ngunit sa tuwing gusto na niyang sumuko at tumakbo pabalik sa ilalim ng tulay, maririnig niya muli ang ungol ni Nena, "Gatas, kuya, uhaw." Halos malunot ang boses ni Nena sa ingay ng mga wiperng sasakyan. Nagtiimbagang si Juanito. Kailangan niyang makakuhang pera. Kailangan niyang bumiling gamot. Sa pinakaunahang linya, isang mamahaling sasakyan na may kumikinang na silver na logo ang huminto. Napakalaki nito, kulay itim, at mukhang napakatikas. Sobrang dilim ng bintana kaya hindi makita ni Juanito kung sino ang nasa loob. Gamit ang natitirang lakas ng loob, lumapit siya sa pinto sa likuran. Alam niyang karaniwan, ang mga mayayamang nakaupo sa likod ay may kapangyarihan at marahil kaunting awa. Tumayo si Juanito sa tabingang pinto. Ang ulan ay tumutulo mula sa kanyang magulong buhok, bumabasa sa kanyang maputlang mukha. Itinaas niya ang kanyang nanginginig na kamay. Tok, tok, tok. Dahan-dahan siyang kumatok. Walang sagot. Kumatok siya ulit, medyo mas malakas. "Tulong po, ma'am, sir. May sakit po ang kapatid ko. Kailangan ng gamot," sigaw niya. Sinusubukang talunin ang ingay ng ulan. Hindi alam ni Juanito na sa loob ng sasakyan, tahimik na nakaupo si Ginang Sandoval na may pagod na mukha, 2 buwan na siyang hindi makatulog ng mahimbing. Namamaga ang kanyang mga mata at hawak niya ang isang maliit na sapatos ng sanggol na hindi pa niya may tapon. Ang pagkawala ng kanyang anak sa isang mall 2 buwan na ang nakalipas ay sumira sa kanyang buhay. Ang lahat ng kanyang yaman ay parang basura dahil hindi nito may babalik ang kanyang anak. Sumilip si Mang Cardo, ang driver, sa rearview mirror.
May namamalimos po, ma'am. Mukhang may kargang bata. Bigyan ko po ba para umalis? Magalang na tanong ni Mang Cardo. Tumanggolang si Ginang Sandoval nang hindi lumilingon. Masyado siyang abala sa kanyang kalungkutan. Ngunit sa hindi malamang dahilan, iba ang pakiramdam niya sa katok sa bintana. Hindi ito isang mapilit na katok, kundi isang katok na puno ng desperasyon. Nakatayo pa rin doon si Juanito, nanginginig sa ginaw. Ito na ang huli niyang pagsubok. Kung hindi siya bibigyan nga sa sayang ito, susuko na siya at dadalhin si Nena sa health center. Kahit walang pera, umaasa sa himala mula sa isang mabait na doktor. Tulong po, ma'am. Pambili lang ngang gamot, pagmamakaawa ni Juanito. Inilapit niya ang kanyang mukha sa salamin. Sa sandaling iyon, nagpasya si Ginang Sandoval na ibaba ang bintana, balak magbigay ng 1,000 piso para makaalis na ang bata. Ngunit nang dahan-dahang bumaba ang bintana, ang malamig na hangin mula sa loob ay sumalubong sa mainit na katawan ni Nena. Naktama ang paningin ni Juanito at ni Ginang Sandoval. Natigilan si Juanito sa karangyaan sa loob, habang si Ginang Sandoval ay natulala sa kaawa-awang itsura ng bata. Ngunit hindi nagtagal ang atensyon ni Ginang Sandoval kay Juanito. Napunta ang kanyang mamata sa munting anyo na nakabaluktot sa likod ni Juanito. Si Nena, na naramdaman ang malamig na hangin, ay bahagyang itinaas ang kanyang ulo. Iminulat niya ang kanyang nanlalatang mga mata at tumingin diretso kay Ginang Sandoval. Ang kislap ng ilaw trapiko na tumama sa mga patak ng ulan ay panandaliang nagliwanag sa maliit na mukha. Tila huminto ang pag-ikot ng mundo para kay Ginang Sandoval. Ang parang hawak niya ay nahulog sa sahig ng kotse. Ang kanyang puso ay tumibok ng napakabilis na parang sasabog. Hindi siya maaring makamali ang mukhang iyon, ang mapisning iyon, at ang maliit na nunal sa gilid ng mata. Sofia, bulong ni Ginang Sandoval sa halos hindi marinig na boses, bago siya tuluyang sumigaw ng pagkalakas-lakas. Sofia, nagulat si Juanito. Hindi pa siya nakakita nga. Isang matandang ganito kagrabe ang reaksyon, natakot siya. Akala niya galit ang babae o sasaktan siya. Agad siyang umatras, lalong niyakap si Nena, handang tumakbo sa gitnang trapiko. Kumakabog ang dibdib ni Juanito, kasabay ngang ugong ngang makinang sasakyan sa paligid. Ang sigaw ngang babae sa loob ng mamahaling kotse ay hindi tunong ngang ordinaryong galit. Ito ay isang tinih na punong pagkabigla na parabang nakakita siyang multo o isang imposibleng himala. Ngunit para kay Juanito, na sanay sa karahasan ng lansangan, ang sigaw ay nangangahulugang panganib. Huwag po, huwag niyo po akong saktan, sigaw ni Juanito sa takot. Basag ang kanyang boses sa gitnang ulan. Agad siyang tumalikod, sinubukang sumingit sa pagitan ng isang sedan at isang bus. Wala na siyang pakialam sa perang pambiling ngamot o gatas na kanina'y kailangan niya. Isa lang ang nasa isip niya. Iligtas si Nena. Natatakot siyang baka tumawag ng pulis ang babae dahil dinumihan niya ang bintana ng kotse nito. Para sa kanya, ang mga mayayaman ay madalas na ayaw sa mga batang lansangan na tulad niya. Mang Cardo, habulin mo yung bata, huwag mong hayaang mawala. Si Sofia yon, Mang Cardo, anak ko yon. Humagulgol si Ginang Sandoval sa loob ng kotse. Patuloy sa pagtakbo si Juanito, ang kanyang mapaa na nakatsinalas lang na manipis na ay nadulas sa basang aspalto. Muntik na siyang matumba, ngunit gamit ang natitirang lakas, nabalanse niya ang sarili. Hindi siya pwedeng mahulog. Kung mahulog siya, tatama ang ulong may sakit ni Nena sa matigas na semento. Kuya, takot. Nagsimulang umiyak ng malakas si Nena. Ang iyak ng paslit ay lalong nagpabigat sa dibdib ni Juanito. Sinaksak siyang konsensya. Sana hindi na lang niya dinala si Nena dito. Sana nanatili na lang sila sa ilalim na tulay kahit gutom. Shh, bunso. Nandito si kuya. Takbo tayo. Uwi na tayo, bulong ni Juanito abang inihingal. Sa likuran niya, narinig niya ang malakas na pagsara ng pinto ng kotse. Si Ginang Sandoval, walang pakialam sa malakas na ulan na bumasa sa kanyang mamahaling bestida, ay bumabang ang sasakyan.
Tumakbo siya para habulin si Juanito. Binalewala ang makaputik na dumumi sa kanyang sapatos. Bata, teka, huminto ka, hindi kita sasaktan, sigaw ni Ginang Sandoval. Punong pakiusap ang kanyang boses, ngunit para kay Juanito, ito'y tunong gambanta. Lumingon si Juanito. Nakita niya ang babaeng humahabol sa kanya, basang-basa ang mukha dahil ba sa ulan o sa luha. Naguluhan at natakot si Juanito. Bakit siya hinahabol ngang mayamang babae? Akala ba nito ay may ninakaw siya? O galit ba ito dahil umiyak si Nena malapit sa kotse niya? Nakarating siya sa isang road barrier. Hirap niyang tinalon ang mababang bakal na harang habang pasan pa rin si Nena. Patuloy sa pagiyak si Nena, humihina na ang boses dahil ubos na ang lakas. Pakiramdam ni Juanito ay sukdulan na ang kanyang desperasyon. Naipit siya sa pagitan ng pangangailangang tulungan si Nenang may lagnat at ang pagnanais na takasan ang babaeng tila nababaliw. Huwag niyo po akong hulihin, gusto ko lang po makahanap ng pambiling ang gamot. Sigaw ni Juanito sa mga tao sa waiting shed na nanonood na sa kanila, ngunit walang tumulong. Malamig lang silang nakatingin. May mga nagbubulungan pa, inaakusahan si Juanito na isang kidnapper na tumatakas. Ang kahihiyan na kanina niyang naramdaman ay naging purong takot. Pakiramdam niya, kalaban niya ang buong mundo. Bumagal ang takbo ni Juanito. Nagsimulang humapdi ang kanyang mga paltos. Nahihilo na rin siya dahil hindi pa siya kumakain. Napasok siya sa isang makitit na eskinita na walang labasan. Sa harap niya ay isang mataas na pader at sa likod niya, palapit na ang babae. Humarap si Juanito, isinandal ang likod sa pader. Ibinaba niya si Nena mula sa sakbat, niyakap ito sa kanyang dibdib, na parabang ang kanyang payat na katawan ang pinakamatibay na panangga. Nanginginig siya, dumaloy na ang kanyang maluha. Huwag niyo pong kunin si Nena, pakiusap, siya na lang po ang meron ako. Hikbi ni Juanito, sumuko na siya, ngunit nanatiling protektibo. Hindi niya alam kung bakit tinawag ng babae ang pangalan ni Nena. Ang alam niya lang, sinusubukan ng mundo na kunin ang nag-isang kaligayahan niya. Huminto si Ginang Sandoval ilang metro sa harap ni Juanito. Hinihingal siya. Siya ang anak kong nawawala, bulong ni Ginang Sandoval, basak ang boses, nanigas si Juanito. Ang masalitang iyon ay tumama sa kanya ng mas malakas pa sa kidlat. Anak, paanong nangyari? Natagpuan ni Juanito si Nena mag-isa sa priyahan 2 buwan na ang nakalipas. Akala niya'y itinapon si Nena ng magulang nito. Ang takot niya ay napalitan ng masakit na pagkalito. Kung totoo ngang anak siyang babaeng ito, ang buhay na binuo niya kasama si Nena sa loop ng 2 buwan ay magtatapos na. Muli siyang magiging isang ulilang nag-isa sa ilalim ng tulay. Malakas pa rin ang buhos ng ulan. Lumilikha ng kurtina ang tubig na nahihiwalay sa 2 magkaibang mundo. Sa isang panig, isang babaeng mayaman na basang-basa at sa kabilang panig, isang gusgusing bata na walang-wala kundi ang buhay na yakap niya. Dahan-dahang humakbang si Ginang Sandoval na parabang takot na kung mabilis siyang kikilos, maglalaho ang nasa harap niya. Huwag kang lalapit, sigaw ulit ni Juanito. Si Nena ang kapatid ko. Nakita ko siya sa priyahan 2 buwan na ang nakalipas. Mag-isa siya, giniginaw, walang naghahanap sa kanya. Nang marinig iyon, lalong humagulgol si Ginang Sandoval. Napaluhod siya sa basang aspalto, binalewala ang lahat ng kanyang dignidad. Sa priyahan, Diyos ko, noong gabing iyon, ang daming tao, bulong niya, noong gabing iyon, sa isang iglap ng binitawan niya ang kamay ng anak para kunin ang wallet. Nawala ito sa dami ng tao. Ginamit na niya ang lahat pulis, private investigator, libo-libong flyers ang gunit wala pa ring nangyari. Hindi Nena ang pangalan niya, anak. Ang pangalan niya ay Sofia, sabi ni Ginang Sandoval, nanginginig ang boses. May kinuha siya sa kanyang isang silver na kwintas na may pendan na hugis puso. Tingnan mo ito. Sigurado akong may suot din siyang ganito. Diba? Natigilan si Juanito. Naalala niya, noong una niyang makita ang sanggol, may manipis na silver na kwintas sa leg nito. Hindi niya ito ibinenta kahit gaano pa siya nagugutom.
Gamit ang nanginginig na kamay, bahagya niyang hinila ang damit ni Nena. At doon, nakasabit ang isang kwintas na kaparehong-kapareho ng kay Ginang Sandoval. Si Nena, na kanina pa umiyak, ay biglang tumahimik nang makita ang mukha ni Ginang Sandoval. May isang bagay sa kanyang alaala, isang amoy o isang boses na dati ay kanyang mundo. Mama, bulong ni Nena, halos hindi marinig. Ang salitang iyon ay parang kidlat na tumama sa puso ni Juanito. Naramdaman niya ang matinding sakit, ang sakit ng pakawala. Sa loob ng 2 buwan, ibinigay niya ang lahat para sa batang ito. Ngayon, sinasampal siyang katotohanan, hindi sa kanya si Nena. Dumating na si Mang Chardo na may dalang payong. Natigilan siya nang makita ang kanyang amo na nakaluhod sa putikan. Anak, pakiusap, hayaan mo akong yakapin siya, pagmamakaawa ni Ginang Sandoval. Kitang-kita sa mga mata niya ang pananabik. Tiningnan ni Juanito ang mukha ni Nena. Maputla na ito at mabigat ang pahinga. Naintindihan ni Juanito na ang pagiging makasarili niya ay hindi makapagliligtas sa bata. Kung mananatili si Nena sa lansangan, mamamatay ito. Samantalang ang babaeng nasa harap niya ay may kakayahang pagalingin siya. Ito na ang pagkakataon ni Nena na magkaroon ng magandang buhay. Ngunit nangangahulugan iyon na kailangan niyang bitawan ang nag-isang dahilan kung bakit siya nabubuhay. May sakit po siya, ma'am, mataas po ang laknat niya mula pa kagabi, sabi ni Juanito, garalgal ang boses. Inilahat niya ang kanyang marumi at maliit na kamay, iniabot si Nena kay Ginang Sandoval. Sa paglipat na iyon, pakiramdam ni Juanito ay kalahati ng kanyang kaluluwa ang nawala. Agad na niyakap ni Ginang Sandoval ang anak, hinahalikan ito ng paulit-ulit. Salamat anak, maraming salamat, hikbi niya. Nakita niya ang sinseridad sa bata. Kahit gusgusin, inalagaan nito ang kanyang anak sa malupit na lansangan sa loob ng 2 buwan. Tinulungan ni Mang Cardo si Ginang Sandoval na tumayo. Ma'am, kailangan na nating dalhin si Ma'am Sofia sa ospital. Napakataas ng laknat niya. Tumango si Ginang Sandoval. Lumingon siya kay Juanito na nakatayo pa rin sa gitna ng ulan, mukhang wasak at nag-isa. Sumama ka sa amin, anak. Kailangan mong sumama. Nag-alangan si Juanito. Paano kung akusahan siyang kidnapper? Ngunit gusto niyang masigurong magiging maayos si Nena. Sumunod siya patungo sa mamahaling kotse. Hindi niya alam na ang biyahe niya patungo sa katotohanan ay hindi patapos. Ang mga taong nakakita sa kanila ay nagsimula ng maginala at isang malaking hindi pagkakaunawaan ang malapit ng sumabog. Malakas pa rin ang ulan nang buksan ni Mang Cardo ang pinto ng kotse. Agad pumasok si Ginang Sandoval, yakap-yakap si Nena. Nakatayo lang si Juanito sa gilid ng kalsada. Pakiramdam niya ay hindi siya karapat-dapat tumapak sa malinis na karpet ng sasakyan. Halika na. Anak, pumasok ka, sabi ni Ginang Sandoval. Bago pa man siya makahakbang, isang malakas na kamay ang humawak sa kanyang balikat. Saan mo dadalhin ang batang yan, ma'am? Tanong ng isang lalaki, isa sa mga tricycle driver na kanina pa nakmamasid. Nakita namin siyang tumatakbo, takot na takot. Kasi ang kidnapper, nagulat si Ginang Sandoval. Hindi, inalagaan niya ang anak ko, pakawalan niyo siya, ngunit hindi marinig ang kanyang boses dahil sa ingay. Nausimulang magkumpulen ang mataw, netrika sa salitang kidnapper. Huwag kayong maniwala, ma'am, madalas, sindikato yan na nakpapanggap na pulubi. Sigaw ng isa pa. Tingnan niyo ang itsura, ang layo sa suot ng bata. Nanjininig si Juanito. Hindi po ako kidnapper, bulong niya. Sinimulang kalatkarin ng lalaki si Juanito palayo sa kotse. Dalhin na yan sa presinto. Teka, huwag. Sinubukan ni Ginang Sandoval na lumabas, ngunit pinigilan siya ni Mang Cardo. Ma'am, si Ma'am Sofia, kailangan na pong oxygen. Nangingitim na ang labi. Sigaw ni Mang Cardo. Naging magulo ang lahat. Sa isang banda, kailangan ni Nena ng agarang tulong medikal. Sa kabilang banda, si Juanito ay naging target ng galit ng mga taong nakakamali. Pinakmumura siya.
kinalkal ang kanyang sako. Sa loob ng 2 buwan, pinrotektahan niya si Nena, pero ngayon, siya ang pinakbibintangang kriminal. Pabayaan niyo na pong madala si Nena sa ospital, pakiusap ni Juanito, hindi niya iniisip ang sarili. Huwag niyong paalisin yan, tingnan niyo yung dala niya, sigaw ngang isang babae. Kinuha ngang isang lalaki ang maliit na bag ni Juanito at ibinuhos ang laman sa basang semento, isang lumang boteng gatas, isang sirang kotse-kotsehan, at isang itim na supot na plastik na mahigpit na nakatali. Ano to? Sinubukan ni Juanitong agawin ito. Huwag po, akin yan. Ang pagiging protektibo niya sa supot ay lalong nakpakumbinsi sa mga tao na may itinatago siyang masama. Napilitang isara at ilok ni Mang Cardo ang pinto nga kotse. Nakita ni Juanito mula sa labas ang umiyak na mukha ni Ginang Sandoval. Walang magawa ang babae. Dahan-dahang umandar ang kotse, iniwan si Juanito sa gitna ng galit ng mga tao. Napaluhod siya, hindi na niya hinabol ang kotse. Tiningnan na lang niya ang kanyang itim na supot na ngayon ay tinatapakan ng isang lalaki. Sa loob niyon ay ang isang bagay na mas iningatan pa niya kaysa sa sarili niyang buhay. Isang bagay na magpapatunay kung sino talaga siya, ngunit walang gustong makinig. Unti-unting nawala ang tunong ng makina ng kotse ni Ginang Sandoval, napalitan ng sigawan ng maataw. Patuloy ang buhos ng ulan, na parabang nakikiya ang langit sa kawalang katarungang sinasapit ng bata. Magsalita ka, nasaan ang mga magulang ng batang yan? Sigaw nga, lalaking nakahawak sa kanyang kuwelyo. Hindi sumagot si Juanito. Wala na siyang lakas, wala na si Nena, wala na ang kanyang mundo. Tingnan niyo, umiyak pa. Nagkukunwari para kaawaan, sabi ngang isang babae. Biglang sinipang ang isa ang sako ni Juanito at kumalat ang laman nito mga bote, lata at basang karton. Pinaktawanan siya nga mga tao. Pakiusap, hindi po ako kidnapper. Bulong ni Juanito habang gumagapang para abutin ang itim na supot na napunit na, akin po yan. Akin? Siguradong ninakaw mo rin to. Itinapon ng lalaki ang supot sa isang maruming putik. Gumapang si Juanito. Hindi ininda ang dumurugong tuhod. Kinuha niya ang supot at niyakap ito ng mahigpit. Sa loob nito ay ang kanyang sikreto ang dahilan kung bakit araw-araw niyang hinahanap ang tunay na may-ari ng sanggol. Ngunit lalong nagalit ang mga tao. Sinubukan nilang agawin ang supot. Buksan yan. Anong tinatago mo? Lumaban si Juanito. Nagmistula siyang bola. Pinoprotektahan ang supot gamit ang buong katawan. Handa siyang masaktan. Huwag lang masira ang laman nito. Sa gitnang kaguluhan ng gutom, lagnat at matinding pagod, nagsimulang manlabo ang kanyang paningin. Kidnapper, magnanakaw, sinungaling. Ang salitang iyon ay mas masakit kaysa anumang pisikal na pananakit. Biglang may umaling-aungaw na sirena ngang pulis. Bahagyang umatras ang mga tao. 2 pulis ang bumaba mula sa kanilang motorsiklo. Anong nangyayari dito? Ito po, sir, kidnapper. Nahuli po namin. Masiglang ulat ng isang residente. Tiningnan ng pulis si Juanito na nakabaluktot sa sahig. Yakap ang itim na supot. Wasak ang itsuran bata. Halika, bata, sumama ka sa amin sa presinto. Sabing pulis. Hindi na lumaban si Juanito. Hinayaan niyang itayo siya. Habang nakatayo, mahigpit pa rin ang hawak niya sa supot. Tumingin siya sa kalsada, umaasang babalik si Nena, ngunit wala. Pakiramdam niya, dito na nagtatapos ang kanyang buhay sa motorsiklong pulis. Sa gitnang ulan, ipinikit niya ang kanyang mata, handang tanggapin ang anumang kapalaran kahit pa ito'y mga hulugang makukulong siya dahil sa isang kabutihang loob na ginawa niya ng buong puso. Sa malamig na interrogation room ng istasyon ng pulis, nakaupo si Juanito sa isang matigas na silyang kahoy. Basang-basa pa rin, may maliit na sanaw ng tubig sa ilalim ng kanyang upuan. Sa harap niya, isang pulis ang nakatingin sa kanya. Sa isang sulok, kararating lang ni Ginang Sandoval pagkatapos may hatid si Nena sa ospital. Ngayon magsabi ka ng totoo, bata, sabi ngang pulis. Sabi nga saksi, tumakbo ka nang tawagin kang ginang na ito. Kung hindi ka kidnapper,
bakit ka tumakbo? At anong laman ng plastik na yan? Tiningnan ni Juanito ang itim na supot sa mesa. Lumingon siya kay Ginang Sandoval. Nakita niya ang pagdududa sa mga mata nito. Alam niyang sa mata ngang mundo, siya ang kontrabida. Kung mananahimik siya, baka ipadala siya sa ampunan o kulungan at hindi na niya makikita si Nena. Huminga siya ng malalim. Kailangan niyang gumawa ng isang malaking desisyon. Tumakbo po ako kasi natakot ako. Sir, sabi ni Juanito, nanginginig ang boses. Sa lansangan po, ang mga tulad ko, kapag may kinalaman sa mayayaman, kami po ang laging mali. Gusto ko lang pong maging ligtas si Nena. Inabot niya ang itim na supot. Dahan-dahan, binuksan niya ito. Inilabas niya ang laman. Ang unang lumabas ay isang lukot na papel, isang flyer. Kupas na ang kulay nito. Nakasulat dito ang malalaking letra na hindi niya mabasa. Ngunit sa gitna, may larawan ng isang magandang sanggol na babae. Napasinghap si Ginang Sandoval. Tumayo siya, tinakpan ang bibig. Nakita ko po ang papel na yan sa isang buwan na ang nakalipas, sabi ni Juanito. Hindi ko po alam kung anong nakasulat, pero alam kong si Nena ang nasa litrato. Simula po nun, lagi ko siyang dinadala sa traffic light na yon. Huminto si Juanito, tumulo ang luha. Hindi po ako namamalimos ng pera, sir. Nakatayo po ako doon araw-araw para makitang matao sa mamahaling kotse ang mukha ni Nena. Umasa po akong may makakakilala sa kanya at mayuwi siya sa isang magandang bahay. Kasi po ako, wala po akong may bibigay sa kanya kundi isang barong-barong na karton. Ang malaking desisyon ni Juanito ay ang isuko ang kanyang sikretong kayamanan. Itinago niya ang flyer hindi para sa pabuya, kundi bilang paalala na may mas magandang lugar si Nena. Sinasadya niyang mamalimos sa isang lugar araw-araw. Isinusugal ang buhay sa trapiko para lang makita si Nena ang tunay niyang mundo. Alam mong may pamilya siya, bulong ni Ginang Sandoval. Hindi ko po alam kung sino. Alam ko lang po na nawawala siya, sagot ni Juanito. Gusto ko po siyang isauli, pero hindi ko po alam kung saan. Natatakot po akong pumunta sa pulis kasi baka pagiwalayin kami bago ko pamalaman kung ligtas siya. Natigilan ang pulis. Napaupo muli si Ginang Sandoval. Ngayon, naiintindihan na niya. Ang batang nasa harap niya ay hindi lang nag-alaga kay Nena, kundi binalak pa ang isang 11 taong gulang na hindi marunong bumasa ang pinakasinserong rescue mission sa sarili nitong simpleng paraan. Yumuko si Juanito. Gumaan ang kanyang pakiramdam, ngunit kasabay nito ang pagkadurog. Tapos na ang kanyang misyon. Naibalik na niya si Nena. Handa na siya sa anumang parusa. Nasa nanay na po niya si Nena, sabi ni Juanito. Pakiusap po, huwag niyo po siyang papagalitan kapag mainit ang ulo. Kailangan lang po niyang yakap. Ang desisyon ni Juanito na making tapat ay lubos na nakpabaho sa sitwasyon. Hindi lang isang flyer ang laman ng supot, kundi 12 ng kaparehong flyer na pinulot niya sa mga basurahan, kanal at poste sa buong siyudad. Kinolekta niya ang bawat isa dahil ayaw niyang matapakan o itapon lang ang mukha ni Nena. Hindi lang siya namumulot ng bote, sinasalba niya ang bawat larawan ng mukha ni Nena. Pinulot mo. Pinulot mo lahat ngto, tanong ni Ginang Sandoval, basag ang boses. Tumango si Juanito, ayoko pong matapakan ng tao ang mukha ni Nena sa kalsada. Ma'am, ibinalik ng pulis ang kanyang balpen sa mesa. Ginang Sandoval, hindi kidnapper ang batang ito. Kung kidnapper siya, itatapon niya ang lahat ng ebidensya o hihingi ng ransom. Pero siya, dinala niya ito kahit saan, naghihintay na matakpuan. Tumayo si Ginang Sandoval, lumapit siya kay Juanito. Walang alinlangan, lumuhod siya sa harap ng bata at niyakap ito ng napakahigpit. Patawarin mo ako, anak, patawarin mo ako, hikbi niya. Pinagbintangan kitang masama, pero ikaw pala ang anghel na nag-alaga sa anak ko. Nanigas si Juanito. Ito ang unang pagkakataon sa loob na maraming taon na naramdaman niya ang yakap ng isang ina.
Ang amoy ng mamahaling pabango ni Ginang Sandoval na may halong amoy ulan ay kakaiba, ngunit napakainit at nakakakalma. Agad na binawing ang pulis ang lahat ng bintang laban kay Juanito. Ang pinakamalaking pagbabago ay nangyari sa kinabukasan niya. Mang Cardo, tawag ni Ginang Sandoval nang hindi binibitawan si Juanito. Tawagan mo ang abogado ko. Simula ngayon, hindi na babalik si Juanito sa ilalim ng tulay. Uwi siya kasama natin, titira siya sa bahay kasama si Nena. Nagulat si Juanito, pero maam, isa lang po akong mangangalakal, hindi po ako karapat-dapat. Ikaw ang bayani ni Nena, sabi ni Ginang Sandoval. Hindi gagaling si Nena kung wala ang kuya niya sa tabi niya. Binigyan mo siyang buhay sa loob ng 2 buwan. Ngayon, hayaan mo akong bigyan kayong dalawangang magandang kinabukasan. Ang kuwento sa traffic light ay kumalat. Ang mga taong humusga kay Juanito ay napahiya. Ang buhay ni Juanito ay nagbago sa isang iglap mula sa barong-barong na karton patungo sa isang mamahaling kotse na ngayon ay sinusundo siya bilang isang kagalang-galang na panauhin, hindi isang pulubi. Isang linggo ang lumipas. Ang sikat na araw ay pumasok sa isang maluwag na VIP room sa ospital. Sa malambot na kama, masigla na si Nena o Sofia. Hawak niya ang isang malaking teddy bear, ngunit ang kanyang mamata ay nakatuon sa nakaupo sa tabi niya. Si Juanito, nakasuot ng bago at malinis na damit, ay nagbabasa ng isang picture book. Kahit nakaral pa lang siyang bumasa, buong sigla siyang nakukuwento. Tapos, dinala ni Prinsipe ang kapatid niya sa isang malaking palasyo at hindi, Kuya, palasyo, tanong ni Sofia. Oh, Nena, parang bago nating bahay, sagot ni Juanito. Nakatayo si Ginang Sandoval sa pintuan. Pinapanut sila ng may luhang kaligayahan. Kakatapos lang niya ang legal na proseso para opisyal na ampunin si Juanito. Hindi lang ito utang na loob. Nakita niya ang isang napakahalagang hiyas sa kaluluwa ni Juanito. Sabi ni Doktor, pwede na tayong umuwi mamayang hapon, sabi ni Ginang Sandoval. Handa na ba ang magagamit mo? Tumango si Juanito. Sumulyap siya sa isang bagong backpack sa sulok. Sa loop, hindi niya inilagay ang mga mamahaling regalo. Ang inilagay niya ay ang malinis ng itim na supot na plastik na naglalaman ng malukot na flyers at ang sirang kotse-kotsehan. Para sa kanya, ito ang paalala na sa pinakamadilim na bahagi ng kanyang buhay, hindi niya piniling maging masama. Juanito, tawag ni Ginang Sandoval, bakit mo pa tinatago ang mga flyer na yan? Para po hindi ako makalimot, maam. Para kapag malaki na ako at matagumpay, lagi kong maalala na maraming bata sa labas ang pasan-pasan din ang sarili nilang Nena. Gusto ko, balang araw, ako naman ang magiging taong magbababangang bintanang kotse para tulungan sila. Narinig iyon ni Ginang Sandoval at niyakap ang 2 bata. Si Juanito, ang batang dating tinuturing na basura, ay natagpuan na ang kanyang tadhana. Hindi na siya isang ulilang nag-iisa. Pinatunayan niyang ang kahirapan sa material na bagay ay hindi nangangahulugang kahirapan sa puso. Ang kwento ay nagtapos sa tanawin ng isang mamahaling kotse na paalis sa ospital patungo sa isang malaking tahanan na puno na ngayon ng pagmamahal. Tumingin si Juanito sa bintana, pinagmasdan ang traffic light kung saan siya dating nanginginig sa takot. Hindi na siya namamalimos sa mundo dahil ibinigay ng mundo ang pinakamagandang regalo para sa kanyang katapatan, isang pamilya. Ang kabutihang loob ay hindi nasasayang. Kahit na maliit ang tingin sa iyong mundo, ang katapatan ay laging makakahanap ngang daan pauwi. Huwag kailanman husgahan ang isang tao base sa kanyang pananamit dahil madalas, ang matunay na anghel ay dumarating na may maruruming, kamay ngunit may pusong ginto,